Ka-Express, papalapit na ang napakahalagang laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand All Blacks sa third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero bago pa man sumapit ang official game, isang malinaw na mensahe na agad na naipadala ng ating national team. Sa kanilang huling dalawang tune-up games laban sa mga kupunan mula New Zealand NBL, dalawang dominanting panalo ang kanilang naitala. Una ay ang 90-61 na panalo kontra Manawatu Jet at sinundan ito ng mas impresibong 94-66 na panalo laban sa Franklin Bulls. Ang pinakamalaking napansin ng maraming fans at basketball analysts ay hindi lamang ang laki ng panalo, kundi ang bagong identity ng Gilas. Sa dalawang exhibition games, unti-unting lumilitaw sina Carl Tamayo at Kevin Kembao ang nagiging pangunahing local scoring tandem ng kupunan, habang nagpapahinga si Justin Brownlee sa huling tune-up na patunayan ni Tamayo, Dwight Ramos, Asia Edu, Kevin Kembao at iba pa na kaya nilang mag-produce ng puntos mula sa iba't ibang posisyon. At lalong naging delikado ang Gilas dahil halos lahat ng nasa floor ay may kakayahang tumira mula sa 3-point line, bagay na nagbibigay ng mas malaking spacing at mas maraming driving lanes para sa offense ni Coach Tim Cone. Ngayon, maraming Pinoy ang nagtatanong, sapat na ba ang ipinakita ng Gilas upang gulatin mismo ang New Zealand sa kanilang sariling teritoryo? Kaya na ba ng bagong kombinasyon ni Carl Tamayo at Kevin Kembao na pamunuan ng scoring habang ang veterans ang magbibigay ng stability? At gaano kalaki ang magiging epekto ng napakaraming 3-point shooter ng Pilipinas laban sa isa sa pinakamatatag na depensa ng Oceania? Yan ang ating susuriin in this video. Kung pagbabasihan ang huling dalawang tune-up games ng Gilas ay isang bagay na talagang kapansin-pansin, nagbabago na ang offensive identity ng national team. Hindi na ito simpleng kupunang umaasa lamang sa import o sa isang pangunahing scorer. Ngayon, unti-unti nang nabubuo ang isang balanced offense kung saan maraming manlalaro ang kayang umiscore anumang oras. Sa 94-66 na panalo kontra Franklin Bulls, si Carl Tamayo ang naging pangunahing scorer matapos kumamada ng 22 points sa napakataas na shooting efficiency. Kasunod niya si Dwight Ramos na may 19 points, kabilang ang perfectong 3-4-3 mula sa 3-point line. Nag-ambag din sina Asia Edu ng 14 points, habang si Kevin Kembao ay nagbigay ng 9 na puntos kasabay ng kanyang all-around contributions. Ang mas mahalaga rito ay hindi lamang ang individual scoring, kundi ang paraan kung paano ito nakuha sa loob ng sistema ni Coach Tim. Noong unang tune-up laban sa Manawatu Jets, sina Kevin Kembao at Carl Tamayo rin ang nanguna sa scoring. Doon pa lamang ay nagsimula na makita ng coaching staff ang chemistry ng dalawang dating NU Bullpup stars na ngayon ay parehong matured na bilang professional players. Pareho silang kayang maglaro sa loob at labas ng paint. Pareho silang may shoot and touch. Pareho rin kayang magpasa at gumawa ng tamang basketball decision. At isa pang malaking development ay ang dami ng floor spacers ng Gilas. Bukod kina Carl Tamayo at Kevin Kembao, may Dwight Ramos, Chris Newsome, Juan Gomez Diliano, Troy Rosario, Justin Brownlee, at maging sa Asia Edu na patuloy ring nagde-develop ng kanyang mid-range at perimeter game. Kapag sabay-sabay itong nasa loob ng court, napakahirap mag-collapse ng depensa dahil halos lahat ay kayang magpakawala ng outside shot. Ito ang eksaktong klase ng basketball na gusto ni Coach Tim Cone. Malawak ang spacing, mabilis ang ball movement, at hindi predictable ang opensa. Hindi kailangan ng isang player na umascore ng 35 points dahil kahit sinumang 5 players na nasa loob ay may kakayahang mag-contribute. Isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagiging epektibo ito ay ang maturity ni Carl Tamayo at Kevin Kembao. Pareho silang mas nagiging kumpiyansa matapos ang matagumpay na paglalaro sa international leagues. Kitang-kita na mas mabilis silang magdesisyon, mas disiplinado sa depensa, at mas handang umako ng responsibilidad sa crucial moments. Pero ang tunay na pagsubok ay darating laban sa All Blacks, kilala ang New Zealand bilang isa sa pinakamahusay na defensive team sa Asia-Oceania region. Mas physical sila, mas agresibo sa rebounds, at mahusay sa transition defense. Iyon pa man, kung may pagpatuloy ng Gilas ang mabilis na ball movement, mahusay na outshot shooting at balancing scoring na ipinakita sa kanilang tune-up games, may malaking pagkakataon silang makabawi matapos ang nakarang pagkatalo sa New Zealand at magdala ng panibagong kumpiyansa bagay ng World Cup qualifying campaign. At kung may isang bagay na tunay na nagbibigay ng pag-asa sa Gilas bago ang laban kontra New Zealand All Blacks, yun ay ang lalim ng kanilang roster. Hindi na ito katulad ng mga nakaraang taon na ilang manlalaro lamang ang inaasahang bubuhat sa opensa
Ngayon, halos bawat player na ipapasok ni Coach Tim ay may kakayahang mag-ambag sa scoring, depensa, rebounding at playmaking. At isa sa pinakamalaking sandata ng Gilas ay ang kanilang outside shooting. Sa modern international basketball, napakahalaga ang 3-point shooting dahil ito ang nagbubukas ng buong opensa. Kapag maraming shooters ang nasa loob ng court, napipilitang lumabas ang depensa ng kalaban. Kapag nangyari yon, mas lumalaki ang espasyo para sa mga drives ni Scottie Thompson, Chris Newsome at maging si Justin Brownlee kapag bumalik siya sa pangunahing rotation. Sa kasalukuyang lineup, maraming legitimate perimeter threats ang Pilipinas. Nariyan sina Carl Tamayo at Kevin Kimbao na parehong komportable sa catch and shoot at pick and pop situations. Si Dwight Ramos ay isa ring napaka-efficient na outside shooter, bagay na ipinakita niya sa tune-up kontra Franklin Bulls kung saan perpekto ang kanyang tira mula sa labas. Dagdag pa rito sina Troy Rosario, Juan Gomez Diliano at maging ang mga veteran na sina Junmar Fajardo at AJ Edu na nagbibigay ng balance sa loob ng paint. Ang kombinasyong ito ang dahilan kung bakit mas unpredictable na ngayon ang opensa ng Gilas. Pero hindi lamang opensa ang nagiging malaking pababago. Kapansin-pansin din ang depensa ng Gilas sa dalawang tune-up games. Pinilit nilang magkaroon ng mabilis na rotations, aggressive close-out sa shooters, at mas aktibong pagdepensa sa passing lanes. Ito mismo ang klase ng depensa na kakailanganin nila laban sa tall blocks. Isang kupanang kilala sa kanilang physicality, ball movement at discipline execution. Isa ring malaking positibong senyales ang mabilis na pagbuo ng chemistry ng grupo. Hindi madaling pagsamahin ang mga veterano at mas batang star sa maikling panahon, pero sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, mas mabilis na nagkakaintindihan ang bawat isa. Makikita ito sa kanilang extra passes, unselfish ball move at willingness na hanapin ang pinakamagandang tira kaysa pilitin ang mahirap na attempts. Gayunpaman, hindi dapat maging kampante ang Gilas. Ang Franklin Bulls at Manawatu Jets ay mga di-calibre New Zealand NBL clubs, pero iba pa rin ang antas ng mismong New Zealand Tall Blacks. Mas maraming international veterans ang kanilang roster, mas mataas ang level ng physicality, at sanay silang maglaro sa matitinding FIBA battles. Kaya ang dalawang tune-up wins ay dapat tingnan bilang paghahanda at confidence booster, hindi garantiya ng tagumpay. Ang magandang balita para sa Pilipinas ay malinaw na meron na silang bagong identity. Hindi na lamang sila umaasa sa isang superstar. Kapag napigilan si Justin Brownlee, may Carl Tamayo. Kapag nahirapan si Carl Tamayo, may Kevin Kimbao. Kapag kailangan ng outside shooting, may Dwight Ramos at iba pang shooters. Kapag kailangan ng depensa, nariyan sina Edu, Newsome, Thompson at Fajardo. Ibig sabihin, mas mahirap ng scout at pigilan ng Gilas kumpara sa mga nakaraang taon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.